A day bago nag-announce si Vice President Sara ay nag-submit ng letter si ex-President Digong sa ICC na hindi siya haharap sa sariling trial. Kaya itong pag-announce ni Vice President Sara na kanyang candidacy 2.5 years before the election, I think bahagi ng isang strategy, no? Strategy to frame na they are being persecuted, they are being harassed, at ito yung pagtakbo ay bahagi nito. So ito yung framing. Pineframe niya yung impeachment dun sa kanyang pagtakbo as president. Kalawa ay nagsasend siya ng message dun sa mga politiko na boboto for her impeachment na mag-ingat kayo dahil running for at number 1 ako sa surveys. Ibig sabihin, mag-ingat kayo. Kung pipirma kayo sa aking impeachment, delikado kayo sa 2028 when I win the presidency. Okay. Pero ikatlo ay ang habol nila, makonsolidate yung kanilang base. Parang action at sa kanilang base na we're now going to war. No? Kailangan lahat kayo ay maghanda na, papunta na tayo sa gera. At panghuli, ikaapat, to bump her number. Mataas na nga siya, gusto pa niya ay mabump yung kanyang number. Ayaw niya mangyari sa kanya, yung nangyari kay Vice President Binay. Nakapataas sa ratings, eventually ay gumuho. Mas ang gusto niya is the ERAP framework na sumobra na hindi na kayang habulin kahit sa dulo ng eleksyon. Maaga bang naghayag si ERAP noon? Yes, from the very start kasi alam na tatakbo si ERAP eh. Si presidente or kandidato na from the start to finish mataas ang ratings. Okay. So sa tingin mo, will she be a Binay or an ERAP? Well, for now, hindi siya siguradong maging ERAP. Dahil like a Binay, maraming kaso ang kinaharap niya. So, sa impeachment. So, huwag niyong kalimutan, 2 taon nagkaroon ng hearing sa Senate against kay Vice President Binay. No? Kaya gumuho siya dahil tuloy-tuloy yung bakit niya. No? Yun yung